each have their own claim to fame as seasoned filmmakers. Kilala nyo na ba to? Sila lang naman ang nagbigay sa atin ng Fangirl. That thing called Tadhana. And I'm drunk, I love you. Kaya eto na nga, listening to their podcast feels like you're eavesdropping on the conversation of two good friends because this pair are friends in real life and they tackle topics like love and hugot, pop culture, and trending chicas. Nako, can I just say I am the target market for this kind of content as a Marites myself. And I'm sure a lot of you here are, you know? Nako, ako rin. Alam mo, favorite episode ko sa kanila, nung nag-guest si Taylor Swift. We're excited to listen to their chikahan live, face-to-face. So let's hear it for Ang Walang Kwentang Podcast with Antonetta Daune and JP Habang! Welcome to Here Hello. For It! Taray Mall Tour. Host ka, te! Ayan, hello guys! Sino rin yung mga ka-eme? Ang konti. Charis. Kung ka-eme kayo, bakit hindi pa rin ubos yung merch namin? So, kung nakikita nyo ngayon, si Tonette ay naka-violet siya. So, meron kaming inimbita. Nakita namin siya dyan sa kalsada. Naka-violet din kasi siya. Nanggigigil ako, ayoko na nga siya paakyatin eh. Kasi naman nag-violet eh. Sabi nga namin, siya na lang mag-intro sa sarili niya eh. Party ni Grimace tuloy yung... Sige na nga, tawagin na natin. Oo, Yung okay. special guest namin, one of the most loved guests sa Ang Walang Kwentang Podcast, si Ina Evans! Hello! Basta ba ka-eme? Nagigigil Gaya-gaya ng talaga dumi. ako sa'yo. Magpanty ka na nga lang. Gaya-gaya ka ng dumi. Tanggalin mo yan. Wala palang cover dito. Makikita yung chan ko. Hello po, mga little beef cards. Nagkaroon ng fans club. Okay, sige. So, thank you, Anima. Thank you, Chroma, for the first ever podcast festival in the Philippines for inviting us. Thank So, you, Anima Podcast. Yes. Congrats. Shukran. So today, magbabasa kami ng isang letter. So it's a letter sender day. Kung ka-eme kayo, alam nyo na to, this is the series where you read letters from our ka-emes na sinesend nila sa Google Form. So meron kaming kinanonize na mga santa, 4 na santa. So una, si Santa Angge for sex-related problems. Si Santa Yani for school-related problems. Education. Yes, si Santa Lina for career-related problems. At yung ngayon, si Santa Jolens. Yes, kasi nagmakaawa si Ina na parang bakit daw lagi siyang Santa Angge. Gusto niya raw ng love-related problem. So, Ay, wala ko sinabi. May sabi ba akong ganun? Oo, may. Sabi ko lang, kailangan ko lang ng rocket kasi... kasi magbe-birthday na ako. For that, naisingit po yung birthday. So, ang title ng ating episode ay Ang Ex Ko na Best Friend Ko Na Ngayon. Salmong tugunan, tama bang gawing best friend ang ex mo? Talagang marami akong alam dyan. O, sige nga, sagutin mo, tama ba? Tama! Di ba? Sayang eh. Sayang saan? Siyempre sayang pwede kayong maging ex with benefits. Sige, pakilala muna tayo. Ano ba yan? Nag-live lang, nakalimutan na natin yung mga ganap. Okay. Ako si Tonette at hindi ko best friend ang ex ko. And I thank you. May ex ka ba? Wow! Grabe! Bye. Ako si JP at naniniwala ako na ang ex mo, ex na. At ang best friend mo, best friend mo. Walang kwenta. Wali. Wali ulit. Okay na yun. Okay na yun. Sa Okay, tingin nyo sige. may imbitahan ulit kayo sa Oh, pangalawang ikaw ganun? naman. Ikaw na, ikaw. Ako si Ina Evans at naniniwala ako na pwede mong best friendin ang ex mo at pwede mong gawing ex ang best friend mo. Ang landi. So yung kasama ba ngayon, ex mo siya o best friend mo siya? Nasa gitna. Wow! Iyang-iya naman siya sa'yo, te. Ano kasi to? At ito ang Walang Kwentang Podcast! Presents Santa Jolens
tulungan mo po kami. Still Spotify exclusive. Renewed Okay. for 3 years. Featuring Ina Evans. Live Yeah. recording. Hello. Hello, Glorietta too! How are you feeling right now, everyone? Sige, ito ang letter. Hello, Direx and Ina Evans. Nababasa mo? Huwag mo basahin, Mi, kasi kunyari na-surprise ka. Hindi ang linaw ng mata mo. Di ko nga mabasa, Derek. Oo. Okay. Ito po ang letter ko para kay Santa Jolens. I am currently a college student here in UP Diliman and nagkaroon po ako ng jowa. Gay ako and bi siya. And nagkaroon kami ng feeling sa isa't isa. 4 days MU and after kami na. Oh, taray. Parang Tagal sina lang po eh. naman. Ba't ginawang 4 days pa? Pwede naman 3. Nag-MU pa, pwede naman sila na lang. Oo nga. Mga kabataan At talaga least, ngayon. di ba, nagkaroon muna sila ng knowing to get to know each other stage. Kilala, manager ka ba niya? Parang ako gay siya, gay ako, bi siya. Super masaya po kasi ako kasi first boyfriend ko po ito. At talagang mahal na mahal ko siya. Dahil kapag may activities kami sa school, sinisend ko sa kanya ang mga sagot dahil lang hihingi rin siya ng sagot. Ha? True love yung ganyan. Lagi ko rin siya sinisenda ng mga link sa mga klase namin. At lagi rin kaming sabay umuuwi pag face-to-face classes. At nung mismong araw ng monthsary namin, binati namin ang isa't isa, pero siya, saks lang ang pagbati, na parang birthday ko lang. Like as in, happy first monthsary. Oy! Baka dapat may heart para hindi siya nasaktan. Mali din, mali yung jowa niya Hindi, doon. tsaka pag first monthsary, may room number. Di ba? Siyempre, first monthsary niya, inabot na ng 1 buwan yung kalandian nyo. So, importante yun. Hindi po kami yun, si Ina po Ah! yun. Ina, quiet. Ay! Okay. At pagkatapos ng klase namin, online class ang klase namin ito, ay nagsabi siyang matutulog siya, hindi na siya bumalik hanggang linggo. Grabe, ilang araw siya natulog. Baka naman nag-oversleep. Ilang araw kaya yun? Oo nga. Isang linggo kaya siyang tulog? Lunes sila Ito yung nagkita. Sleeping Pwede- Beauty. Back, please. Nakatulog. Baka naman pagod. At nung nagkita kami nung Lunes, agad siyang humingi ng tawad dahil sa pag-aalala ko. Dahil nag-off day lang siya minsan. Pero nung lunchtime, kinausap niya ako para sabihin na hindi na raw mag-work ang relationship namin dahil hindi raw niya maibigay ang love na binibigay ko. Dapat talaga hindi nakakatulog yung isang tao, no? Kasi pa, hindi na kita mahal. Gising. Hindi yan natulog. Diyos ko, ilang araw? Santa Jolens to. Nung nagparamdam, biglang break, ayaw na. Ay, naku. Alam ko yan. Well, Direx and Ina Evans, hindi ko naman hinihingi ang love na ibinibigay ko sa kanya. Sa amin kasi talaga ako ang ma-effort. Pero ma-effort rin naman siya. Yung love na binibigay niya sa akin ay wala na akong hihilingin pa. Talaga ba? Sapat na sa akin ang pag-chat niya ng good morning at good night at kwentuhan namin. Sobra na sa akin yun. Huh? Ang bobo naman ng standards ni Te. Walang ano lang yan, Taga-UP words ba of... talaga yan? Ba't ganyan? Sinabi pa niya taga Wala man lang siya? God bless po. Sabi niya kanina UP. Di ba mga fans yun, mga taga-UP naman talaga? Pero para sa kanya, hindi na ata. After ng breakup namin, ang seating arrangement ng classes namin ay nasa harap ko siya at likod niya lang ako. Kinausap ko siya through chats at tinanong kung pwede ba kami maging magkaibigan. Pumayag naman siya at sinabi niyang, oo. Ayan din naman yung sinabi ko nung nag-break na tayo noon. At natuwa naman ako kasi pumayag siya na maging boy best friend ko kahit may past kami. At sinabi ko namang, wag na lang natin muna isipin yun uli. At sabi niya na pwede naman kaming mag-usap kahit na chat kasi these past few days, nag-uusap rin kami sa personal. Pero pag chinachat ko siya kapag gusto ko mag-rant o kung ano man, ay hindi naman niya ako pinapansin. Nakatulog uli. Tinanong ng kaibigan ko kung bakit ganon. At ang sabi niya ay bad idea daw na kausapin ko pa siya ngayon. At magre-reply lang daw siya sa chat pag kailangan ako. Direx, ano, and Ina Evans. Ano ang masasabi po ninyo tungkol dito? Ano ang dapat kong gawin sa ex ko na akala ko best friend ko na ngayon? Na tita mo noon. Parang ang
daming red flag nitong sumulat. Kung best friend ko na ngayon, na mama mo, na tita ko na noon. ngayon. At tama lang ba na maging best friends kami kahit ex ko na siya? At tama lang ba ang ginagawa Daming tanong, niya ah. na wag ako pansinin pag chinichika ko siya sa chat? Nagmamahal, Virgo na akala best friend ang ex. Okay. O, Dami sige. niyang tanong, oh. Ikaw na muna, Ina. Evan. Una sa lahat, napaka-misleading naman ng title ng episode. Bakit? Ex ko na naging best friend ko. Hindi nga siya parang sa... Pumayag. Naging sila. Naging sila nga, pero parang sa sulat, hindi naman pumayag na maging mag-best friend kami. Inassume niya na lang na maging magkaibigan Oh, di ikaw sila. na. Ikaw na yung gumawa ng ano. Charing. Bakit ako biglang naging kontrabida? Inaano ko lang yung sulat, ba? Pumayag. Pumayag siya. Pumayag ba? Ayan oh. Oo. Oo, ayan din naman yung sinabi ko nung nag-break na tayo nun. Gusto lang maging magkaibigan daw, hindi best friend. Asan ba? Ito naman, tinetechnical tayo eh. Hindi, magkaiba kasi yon ha. Kasi sometimes best friends are secret lovers. Di ba, minsan, ganyan yan, kung hindi mo kayang jowain, best friendin mo na lang. Kahit anong connection, basta connection. Di ba? Parang alam na alam ni Ina yung ginagawa Yes, niya. been there, still there. Ganyan ako ngayon. Talaga mapapahiya ako ngayon. Ganyan yan, di ba? Yung ibang ang bakla, pag hindi maging jowa, kunwari, anak shit niya, ganyan. Alam ko yan. Kasi feeling ko yun, Speechless na po kami nito, Hindi Net. ko na alam kung tama ba. Sabi ko na nga ba. feeling ko kasi yung lalaki, okay lang na friends sila. Oo. Pero itong si gay na Virgo, gusto niya best friend. So parang, kumbaga mula sa pagjojowa, konti lang yung slide down. Ito na lang muna. Oh, Himayin natin na parang napaka-importanting issue nito. kala, wow, national issue. O sige, pag-usapan National natin. issue to. Oh. Yung sa start na sinabi niya, ng jowa niya after 4 days, na biglang hindi na siya kinausap at hindi na umuwi. Tama ba? Hindi umuwi? Naging Sila sila kinausap, na. sila- Hindi na siya live-in. kinausap. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may nilalandi na siyang iba. Ay, close kayo, te. Hindi kasi, di ba, the best way to spell love is time. Kung walang oras sa'yo yung tao, Yan. kung hindi sa'yo magme-message, hindi magpaparamdam, ano yun? Di ba? That's the message already. Tayo Ginawa ba mo na? Oo, di ba? Pag wala kang oras, The ano yun? The best what? the best way to spell love is time. Oh, what's that in Tagalog? The best way, baka dapat the best way to give love is to give time. Direct, Hindi, wag mo siyang ano eh. Nabasa ko lang yan sa purpose-driven life. Di ba madasalin? Chapter 16, What Matters Most. Hanggang 14 lang yun, Mi. Ay! Kaya nga purpose-driven, 40 days yun ang pagbabagong buhay. Sorry, nabasa mo talaga? Yes. So ano ka dati kung nabagong buhay ka na, Mi? Nagbago ako ng mga 2 weeks nung binasa ko yun. Tapos, nung napuno na yung journal na kasama niya, bumalik din ako sa dati kong ugali. Ano nga Tagalog? Ang pinaka... Fuck. Ay. Ang pinakamabisang paraan para i-spell. Ano yung Tagalog ng spell? Magbigay. Ang pinaka... No. Spell, magbigay, direct? Spell. Spell. Ano nga yun? Ang pinakamabisang paraan para Spell. himay-himayin ang bawat letra ng love ay oras. Diyos ko naman, pinapahirap. Ginaganito niyo pa ako eh. Alam na nila yan, hindi naman Chinese to na parang mahihirapan tayong pei, xiao, gao, xing. Hello ka-eme! Isang munting pagkatok lang sa'yo. Since 1956, nagsasubmit na ang Pilipinas para sa Best International Film category sa Academy Awards or Oscars. At ever since, hindi pa tayo pinalad na manominate. But this year, we get another chance to make history for the Philippines to be nominated for the Best International Feature for the first time and make every Filipino proud. We need your help, ka-eme. Let's make history together. This year, for the first time, we are sending an animated film as the Philippines' official entry to the Oscars, The Missing, directed by Carl Joseph Papa and starring Carlo Aquino and Golden Globe Best Supporting Actress nominee Dolly De Leon, and produced by Project 8 Projects. The Missing is a rotoscope and 2D hand-drawn animated film
that tells the story of a mouthless young man's complex journey of untangling repressed memories and reclaiming one's voice. Over 90 professional and student animators worked on The Missing for only 8 months, all having one goal in mind: to tell a hopeful and sincere but universal story about survivors of sexual abuse. Kailangan mapanood ng maraming Academy members ang The Missing through several film screenings in New York, LA, and London. Yan ang goal. Mas marami ang makakanood na Academy members ng ating pelikula para mas malaki ang chance na piliin nila. Our road to Oscars needs 5.5 million pesos or $100,000 to bring The Missing to as many Academy members as possible and make a mark in their lives too. Be part of this fulfilling journey. Together, let's make history. The Missing as the first Filipino film nominated for Best International Feature Oscar. Ito ang mga QR codes kung saan pwede kang mag-donate. Pwede ring bank deposit or PayPal. Again, maraming salamat ka, Eme. At mabuhay ang pelikulang Pilipino. So dahil doon, tingin mo, ginamit lang siya ni Guy, tapos naniwala siya na magjowa sila. Ako hindi ako tatawid sa ginamit kasi hindi ko naman alam kung ano yung closeness nila bago naging sila eh. Pero kasi 4 days daw eh. Pero 4 days silang MU. Oo. 4 days silang MU. 4 days Tapos silang naging MU. sila na. Tapos naging sila right after. After nun sila na. Oh, tapos after nun, ang dami na niyang issue. Feeling ko kasi naging convenience tong si Bading eh. Kasi di ba, tinetext niya ng sagot na tinutulungan niya. Siguro sa 4 na araw na MU nila, naisip nung bay, ay shit, pwede to Pwede ko tong magamit Parang ganun. O kala ko ba ayaw mong sabihin ginamit? Ay, sinabi ko ba? Naisip ko lang bigla along the way. Pwede naman magbago yung pag-iisip ng tao, di ba? Baka ganon. Pero feeling ko kasi, yung problema ay dahil yung start pa lang ng letter niya, sinabi niya na 4 days lang silang mag-MU, tapos naging sila na. Tapos, Ano problema dun? ang dami niyang issue na lumalabas ngayon. Nakatulog, di ba? Kung nakilala niya siguro na matagal-tagal, baka matagal talaga siyang matulog. Pero kasi hindi mo rin siya Ganon. pwedeng husgahan kung ganon siya kabilis magmahal at mag-commit. Pala tulog! Ako nga 4 hours eh. Ikaw ba to? Malasing lang ako tapos pag uwi ko, kami na. Ako, hindi mo alam yung bugso ng damdamin. So na kanino yung mali? I think na kay Ina. The way I see it, Wow! 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 Ang mali ay na kay lalaki. Kay Bay pala, Bay. Kay Bay. Okay. Bakit? Bakit? Kung hindi mo kayang mahalin talaga ng buo, wag mo nang panindigan, di ba? Hindi nga niya pinanindigan. Pinantindigan niya, naging sila nga eh. Oh, tas after nun, hindi na niya pinanindigan. Binitawan nga niya, di ba? Binitawan nga niya. Yun na nga, di ba? Parang feeling ko, kung hindi ka naman, feeling ko hindi siya sure eh. Kaya niya ginowa yung gay. Ewan ko, taga-saan ba yung mga yan? Diba? Ba't ba wala kayo nakitang ibang sulat? Ba't ganun? Parang hindi naman maganda pag-usapan. Tapos, ang nangyari, after that, nagkita ulit sila sa classroom sa face-to-face. Tapos pagkatapos nun, Na ito yung upuan. Oo. Ito yung Oh, nasa harap niya. likod. Tapos, so nagkikita na sila sa classroom, tinanong niya si X kung pwede silang maging magkaibigan. Tapos sinabi ni X, yun naman din daw yung sinabi niya dati, naniniwala ka ba dun? Oh, malamang, ang gago mo naman kung sasabihin mo, pwede ba tayo magkaibigan? Hindi, gusto ko magkaaway tayo, mag-break up na. Siyempre. Ikaw ba, Tonet? Naniniwala, okay ba sa'yo yung maging friend ang ex? Depende sa X. Actually, depende Oo, sa ex. depende sa X. Uy, daming X. Pag tayo dito mag-usap. Ikaw, naniniwala ka na dapat ang X? Depende sa tagal ng relasyon So ano dapat? Ano yung minimum para maging friend? na ex. 4 days? Siguro mga years na. Kasi Like how minsan many mahirap years? kapag kunwari yung ex mo, nakilala na yung pamilya mo, friends mo, tapos naging okay sila, tapos nag-break kayo. Di ba, along the way, parang connected na kayo habang parang may connection na kayo lagi. So parang much better na maging civil and mature na magkaibigan kayo. Iba naman yung civil and mature sa friend. Ang ano natin, friend. As in ano, As in parang friend. everyday pwede mo siyang i-message. Oo, pwede kayo manood ng sine. Oo. Kapag may problema siya, pwede kanyang utangan. Ganon. Oo, kung gusto mo man kumain sa Tim Hoan mag-isa, may isip mo siya, uy, free ka ba today? Ganon. Ah. Pag wala siyang kasama mag-grocery, ikaw yung ikaw yung magbubuhat. Ako okay lang. Malandi ako eh. Papahirapan ko pa ba? Hindi ako talaga, hindi naman ako
mapagtanim kasi ng sama ng loob personally. Like, yung galit ko or ano ko nawawala. Tsaka gusto ko lahat as much as possible, kaibigan ko, even mga ex ko. Ay, friendly naman pala. Oo. Friendly Miss naman Congeniality naman pala tong si Ina. Yes. Siya kasi ang mamimili din eh. Gusto na ba nilang maging friend muna ako? Kasi pag ako, kasi pag umabot kami sa breakup, masama ako ka-breakup eh. Bakit? Diba? Nagpo-post, nagdidikit ng sapatos sa sahig, yung mga gano'n na mamahiya. So, Dati o hanggang ngayon? hanggang ngayon. So, kung gusto niya pa ako maging friend after nun, okay Mars, good tayo. Pero nasa sa kanya, kasi aminado ko, pag yung pagmamahal ko napalitan ng galit at puot, kung ano-ano yung nagagawa ko, na parang hindi mo na ako gugustuhin kaibigan. Pero, Ano bang zodiac sign mo? Scorpio, Scorpio no? siya. Sabi galit ni. na naman kayo. Sabi ni. Ang saya kaya ng mga Scorpio. Great kisser, passionate Oh, lover. wala namang ganun. Ay, nabasa ko yan dati. Saan? Sa purpose-driven life? Hindi, yung libreng dyaryo sa mga Serex. tren. Serex? Bakit ba wala ng libreng dyaryo sa tren niya? Nasa confidential, ano. May data nabasa ko yan doon. Ano ba? Ano yung point na dapat bitawan mo na yung ex mo? Bitawan na sa friend or move Bitawan on? na sa person na maglalagi sa buhay mo, ganon. Siguro kung may ginawa talaga siya na, matter of life and death or... Grabe, kailangan matter of life and death. O, di wag ganun, di pababain natin. Malay mo, may ginawa siya na talagang hindi lang sumugat sa puso mo, pero nag-iwan ng peklat. Parang pag ganun kasi, lagi mong maaalala. So, wag na lang siyang makita. So, totoo rin naman yung sabi niyo, depende talaga siya. Walang concrete scientific answer para sa tanong na yan. Oy, sorry na. Ba't galit na galit siya? Hindi. Bakit ka laging kargado? Parang meron kaming na-hit dyan sa Parang kargado ka masyado, te. Sinong di magagalit? Nag-violet ako, nag-violet ka din. Ako Sino nauna ba, dito. Ubarin mo yan. Pag ako naghubad talaga dito, direct Wag sabi na, ko okay na. sa'yo. May birthday nga kasi may party si... Handa na ba kayo? May Dito na party si Grace. Karespe-respeto ko ngayon. Parang pang year-ender na yung... O rap na daw. So, sabi? Sige, final word. Para kay Virgo, Virgo Okay. na ginawang... Babalik best na naman friend ginawang ex. personality ang ex. Yes. Yeah. Babalik na naman tayo sa isa sa mga iniwan kong kataga, okay? You become what you tolerate. So... Wala na siya maisip na bagong quote. Taray! Hindi! Yun kasi talaga yung perfect dyan Ganda eh. nun. Kasi Pakitagalog nga ulit. Pakitagalog muna. kung ano yung pinahihintulutan mo, yun ang magiging ikaw paglaki mo. Ay, Ang nag-rap! hirap. Siyempre, usay mga rhyming ngayon. Dahil di ba yung mga tumatakbong kagawad ngayon? Sige nga, sample. Dating, ngayon, tumutulong sa kapwa. Dating nagsisindi, ngayon magsisilbi. May ganun sa inyo! Sa hindi! May ganon, mga... Ang ganda nun. I think iboboto ko siya. Diba? Kahit hindi niya ako kadistrito. He's a poet. Sino yan? Boto ko yan. Mga TikToker. Kagabi kasi nire-rate namin magkakaibigan yung mga nakikita namin mga SK mga agawad. Oh. Ganun yung mga tagline, aliw na aliw ako. Galing. Ano pa? Dating binobotom, ngayon gustong tumulong. Ganon. Parang carry lang. Hindi masyadong nag-rhyme sa dulo. Oo, ako yung sa Sana second. nagbaon ako. Yun lang yun lang yung nabasa ko eh. Ako yung second. Yun yung iboboto ko. Dating Go, last nagsisindi. words, go. Para kay Virgo na Ang masasabi ko lang sa iyo, Virgo, ang tunay na pagmamahal, mas maraming pasasalamat kaysa sa pagtatanong. So kung ang tanong, marami kang tanong, bakit di nagte-text? Bakit ganito? Bakit MU kami? Bakit ganyan? Huwag mo nang isettle down yung sarili mo na isinisiksik mo. Ayaw na nga, sinisiksik mo pa yung sarili mo. Dapat gawin mong simple lang yung equation. Pag ayaw sa'yo, ayaw mo din. Yun ang pinaka-simplest equation talaga. Diba? Kasi dapat alam mo kung anong deserve mo. Dahil darating yung araw na may pagmamahal na naramdaman ko na. Kargado siya eh. Taray! Mindset Iba pa, ka. mindset. Oo. Mindset lang. Kasi pag binaba mo yung standards mo, ang baba din ng mga talagang magmamahal. Yung feeling mong pagmamahal, di ba? Ang baba din ang makukuha mo. Pag tinaasan mo, edi mag-start din na tumaas talaga. Tignan mo ako, lahat ng lalaki ko, gwapo. I may be cheap, but I'm not easy. Ano kayong Tagalog nun? Hampas lupa man ako, pero hindi ako patay gutom. Nabago na.
Ay, ikaw, Tonet. Rep na, di ba? Nandiyan na yung mga host. O, ikaw, Tonet. Pass. Ang hirap sundan nung kay Ine. Hanggang live tamad kayo, direct. Nakakahiya. Oh my God. Siyempre kaya nga kami kumuha ng host para hindi kayo masyado magtrabaho, o di ba? Diyos ko. Hindi mo napansin, di ba? Ikaw yung mas nagsalita ngayon. Nakuha niya na naman ako. Tapos makakarinig ka naman ako sa mga ka-eme na to na wala akong oras mag-anonymous talaga. Please lang. Nakakailan kasi nag-notify sa akin. So, sabi mo, mapapareply ako. Wow, ang bilis. Pumapatol pa si Direk Dan. Sabi niya, schedule post ba to? Talaga, Direk? Pati ikaw? Ay, wala akong O kakampi ikaw, sa inyo. invite na lang natin. Magpasalamat na tayo. Yes. Talagang si Ina na lang yung Di ba ang ganda ng payo ni Ina? Thank you, Ina, sa yung payo. Ang galing-galing. Bata niyo ako, ha? Ano, sige, ano mo? Anong Tatakbo akong kagawa. Oh, Ano, anong tagline mo? Barangay Queen. Oh. anong tagline mo? Huwag na masyadong R-rated. Oo. Ano kayang tagline natin? Mag-iisip pa ako. Ay, hindi ganun, Ina. Hindi ganun ang government official. Dapat mabilis mag-isip. Di ba? Kaya yung mga sagot sa Miss Universe, sobrang Oo, stricto na mga ano tao kapag lang. sumasagot sila. Basta ang tagline ko for now, confidential. Pag ako talaga biglang pinarilalan dyan sa labas. Ayan na yung mga guard B. Nako. Ayun na yung mga guard. Ito po. At ang pumipilit sa akin maglabas ng slogan ngayon ay kalaban ng kapayapaan. At ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ano kayo ngayon? Pumapahamak tayo dito. Dali, ando na yung party ni Grimace. Kailangan na natin mag-rap. Maraming salamat, mga ka-eme. Thank you, mga ka-eme. Thank you, guys. Thank you. We're on Spotify. Ang Walang Kwentang Podcast is on Spotify. We release a new episode every Monday and Thursday at 10 a.m. At sa mga brands dyan, Most Burger, BLK, Ano? Bench, Pen Shop. baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing bago kaming lapag, official IG namin at AWKP Stuffs, official TikTok namin at ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonet Hadaune. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron kaming ang Walang Kwentang Podcast, after podcast chikan, kung saan pwede nyong i-dog show si Ina. Oh, Ay, Ina. ikaw saan ka makikita? At ako, makikita nyo naman po ako, pakalat-kalat kung saan-saan. Ate Dick po sa lahat ng social media accounts. Thank you, Anima Podcast. Thank you, Anima. Thank you, ka-Eme. Anima, congrats sa Here For It. Thank you, mga ka-Eme. Bye-bye. Thank you po.